ask me how I really feel. The best things in life's for free. We are all part of the deal. You either tie it down or let it be. Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well sit back and enjoy the show. Might be the end for all we know. Ooh, hey. What's up guys? We are back dito sa aming YouTube channel. So for today's video, flex ko sa inyo yung ating ginawang roof rack na made of GI tubular and round tube. May mga motovlogger. So wanna reveal it to you yung naging option natin, at the same time yung mga materialis. Bali gutter type po ito na roof rack, and then nabibend po siya. Kumbaga na-fold rather para mas ma-maximize yung space sa taas. So yung naging option natin dito is customized na holder. Ayan. Bali sa City Hardware ko ito nakita, and then I bend it like this one, as well as dito po. Then yung ginamit nating tubo dito is 1x2 lang po yan, and then naglagay tayo dito ng cap para maiwasan nating mapasukan ng tubig. And then yung this one 1x2 rin yan, and then naglagay tayo dyan ng mga bracket, ayan, para mag hold dito. And then yung pinaka frame ng ating roof rack is 1x1 na GI tube, square tube rather, and then this one is 1/2 na round tube, GI rin po yan. And then yung harapang bahagi nito is parang may korte siya, para may design naman ng konti. And then yung mga sahig natin na ginamit is kahoy lang po yan na Jimelina. So kung mapapansin nyo po, it look like roof rack lang talaga, pero kung dito nyo po tignan, ayan, makikita na po ninyo yung pagka multi-functional ng ating roof rack, dahil nga po na-fold po yan from there to there para ma-maximize yung space sa taas. So ito po yung naging result guys. Bali naglagay tayo dito ng bisagra. Wait lang, nga pala meron po itong poste, isang poste dito. So yung ginamit natin, customized rin ito na bisagra. So ito yung naging option natin guys. Bali yung pinaka poste nito is this one is 1/1/2, and then dito is 1 inch para papasok po itong tube. So yan po yung hitsura niya. And then sa kabila naman, naglagay tayo dito ng ladder. Bali wala tayong ladder sa likurang bahagi ng ating minivan. Instead dito natin nilagay para dagdag pwersa na rin or strength sa ating folding na roof rack. So na-purchase din natin itong ating roof rack, I mean ladder, sa Shopee. So tignan natin guys kung kaya ba niya yung ating bigat. Bali tumitimbang pala ako ng 75 something. So ito po yung itsura niya sa taas. Ayan. So yung total measurement I guess nito is nasa 80 something, 84 or more than 84. And then yung lapad ng ating bed or yung roof rack sa taas in total is nasa 60 or more than 60. Kung ito yung ating susukatin is nasa 70 I guess, and then yung ating naka-fold naman is mga less than 70, I think nasa 60 inches. Then ordinary hands lang yung ating ginamit, you know. Bali tatlo po yan. Alis ka dyan, kalib! Ayan guys, tatlo po yan. So yung mga kahoy nito is like I said, Jimelina lang po, and then we use a gypsum screw na pang metal. So wish ko sana na mapinturahan ito para at least ma-minimize po or ma-avoid po yung madaling pagkabulok ng ating mga kahoy. But anyway,
nilalagyan po natin ito ng trapal para at the same time pinapark natin ito sa may shade, kumbaga hindi siya exposed sa tubig ulan na siya yung maging sanhi na madaling marupok or mabulok yung ating mga kahoy. So I find this one very functional. Bali, kung gusto niyo pong mag-camping, so pwede pong ipatong dito yung camping tent lang. And then kung may lilim naman or may mga punong kahoy, you can actually lie down using a foam or any bead sheets na pwedeng ilagay, and then pwede ka nang matulog, guys. And then possible lalagyan natin ng tent para ma-avoid natin na may mga halaman na babagsak if ever nasa lilim tayo ng mga punong kahoy. So that's how it look like. Bali yung kabuang siguro gastos natin dito is nasa 10,000 I guess, not including the lever. So bali yung ladder and then yung mga tubular, estimated cost niyan is nasa 10,000 to be exact. So this is a very functional na roof rack rather. Ayan, very functional. Madilis siyang maganda siyang silapan. Silapan. Beren, wag ka. Yan, patumoy naman. And then yung application natin sa paglalagay naman ng ladder, ayan. Naglagay tayo dito ng angular. And then syempre ginamitan natin ng mga tornilyo yan. So yung angular nga pala is nasa 3x3. So sobrang tibay na po niyan. So ito po yung hitsura niya, guys, from the back. So pakita ko sa inyo bago kami aalis, pakita ko sa inyo kung paano natin i-fold yan para anong tawag nito, para mailagay na sa pinaka base niya na roof rack. Nagtatawanan ako ng aking wifey dahil nabubulol si Pongs. So kung napapansin niyo po, medyo nagbe-bend po yung tubular sa ibabang sa gitnang bahagi nito, but so far okay pa naman, kumbaga manageable pa naman yung weight or yung bigat ng ating roof rack, dahil nga po yung ating ginamit na mga mounting is customized, but we assure na matibay po yan. Carry po niyan hanggang 10 tao. That's one thing I can assure. Matibay po yung mounting ng ating roof rack. Nga pala, guys, sa mga bago lang dito sa aming YouTube channel, please do subscribe. And then if you find this video very helpful to you, or kumbaga nakatulong po ito, please give us a like, and then make sure to subscribe this channel para magpatuloy po yung aming journey as a content creator. Char. So susubukan naming maglakbay, possible in the few months to go, few months to come rather, dahil nga po yun naman talaga yung goal namin, to travel kahit dito na lang muna sa Mindanao. Maghahanap ng mga camping spot. Ayan. So i-upgrade pa natin ito. Bali nga pala nakapark tayo sa medyo slope siya papunta dun. So I would suggest na dapat level po yung pagpaparkingan ng ating sasakyan. Might be the end for all we know.